Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,705 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Mahal na mahal po kayo. I love you all. God bless you all. At mag-iingat po tayo lagi, lalo na sa mga panahon ngayon. Okay? Sige po, ang pag-usapan po natin ay balikan po natin ang Maynila. No? Ang Maynila, ang kabisera o kapitolyo ng bansang Pilipinas na ating mahal. No? Alam naman natin na ang tatakbo dyan, unofficially right now, kasi hindi pa sila nag-declare ng kanilang mga candidacy, pero nakitang-kita na sa kanilang mga gestures na tatakbo na sila bilang mayor ng Maynila. Unang-una dyan ay syempre, ang incumbent mayor, no? Ang incumbent at current mayor, ang first female mayor ng Maynila, si Dr. Hani Lacuna. Ito ay na-elect noong 2022 sa tulong ni Yorme Isko Moreno, no? Dahil nga naman tumakbo si Yorme bilang pangulo ng bansa, ngunit natalo. Ang pangalawa diyan na tatakbo ay si Yorme Isko Moreno, no? Batang Tondo, dating mayor, dating konsihal, dating vice mayor ng Kalakhang, Maynila or ng Maynila na kapitolyo ng Pilipinas. Tumakbo ito bilang senador in the past at tumakbo rin ito bilang pangulo in the past. Ngunit sa kasamaang palad, ito po ay natalo. Okay? Ayan. Hindi po man opisyal na kinukumpirma ng dalawang ito, no? Si Isko Moreno, pero maugong na balita tungkol sa kanyang intensyon muling kumandidato bilang alkalde ng Maynila sa halalan sa May 12, 2025, no? Ito ay pangalawang Lunes yata, no? Pangalawang Lunes ng 2025 ay magkakaroon tayo ng midterm election. Maghahalal tayo ng mga senador, congressmen, gobernador, mayor, vice governor, board members, congressmen, at mga konsihal, no? Yan. Okay. Now, makikita na sa paligid ng lungsod ang mga poster at banner niya, lalo na sa Tondo at Baseco, ay namumulaklak na ang nakapaskil na tarpaulin na nagsasabing, Yorme, magbabalik ka na ha. Lalong umiingay at tuwan-tuwa ang mga nagmamahal kay Isko at nakakasigurado na sila sa muling babalikan ni Isko ang posisyong iniwanan nito noong 2022 nang tumakbo siya sa Pangulo ng Pilipinas dahil sa kanyang nakakaintrigang mga Facebook post. Ito ay ang sikat na lyrics ng Manila, ang 1976 hit song ng Hotdog. Manila, I keep coming back to Manila. Simply no place like Manila. Manila, I'm coming home to stay. Woohoo! Yan po ang kanta na pinasikat ng Hotdog noong mga 1970s or 1976. Okay? So, kitang-kita naman sa pag-iikot at gesture kasama ang kanyang vice mayor na si Chi Atienza. So ngayon pa lang ay sigurado na si Isko na wala nang makakapigil sa kanya muling tumakbo sa mayor ng Maynila, ang posisyon na hinawakan niya mula noong Hunyo 30, 2019 at Hunyo 30 hanggang Hunyo 30, 2022 na nakitaan naman natin ang progreso ng Maynila. At nung iniwanan niya ito, nakita naman natin ang kadiliman, nakita naman ang kadumihan, kadugyutan, karumihan, lalong-lalo na dyan sa distrito ni Congressman Joel Chua. Okay? Kung sa unang patawag ni Isko ngayon kung sa unang patawag ni Yorme sa barangay ay sinamahan siya ni Ari Atienza na sinasabing magiging running mate ni Isko ngayon ay ang former Star Circle member na si G. Atienza Valdepeñas ang magiging running mate ni Star Circle pala ito si G. Atienza. In fact, naglalabasan na rin ang mga larawan at posters nila magkasama sa paligid ng Maynila. Si Chi ay anak ni former Manila City Mayor Lito Atienza at nakakabatang kapatid ng TV host at weather anchor na si Kim Atienza at Ali Atienza. Kasalukuyang napapanood si Chi sa Rise and Shine Philippines, ang morning news program ng PTV4. For sure, iwanan ni Chi ang programa kapag naghain na sila ni Isko ng kanilang mga kandidatura sa Commission on Elections sa Oktubre 2024. Malapit na yon, no? So, more than a month na lang ay malalaman na natin ang mga kandidato na ng eleksyon na ito. Siyempre, may higpit na makakalaban naman ni Isko ang incumbent mayor at dating kaalyadong si Mayor Hani Lacuna na makakatandem naman ang incumbent vice mayor na malapit din kay Isko na kapwa-aktor pa rin si Vice Mayor Yul Servo. At ang latest ngayon ay nagkakainitan na sa session dyan sa Manila City Hall Council.
Mga konsehal daw ay nagkakampihan na. Yung dating magkakasundo ay hati na sa dalawang grupo. Siyempre dahil outnumbered yung maka-isko, kaya majority black ngayon yung kay Mayora Hani. Pero hinahawakan din ng kanyang kapatid ang minority leader, no? Minority floor leader. Tama ba naman yon? Lahat daw ay kumampi kay Yorme ay tinanggalan ng umano ng committee budget. Bukod pa rin dito, si Mayor ay nakatapat pa rin ni Yorme Isko na makakalaban for Manila Mayor sina Naida Ongpin at Congressman Sam Bersosa. Talaga? Yung dalawa pala, no? Si Naida Ongpin ay dating Naida Ongpin dating asawa ito ng dating congressman o dating naging congresswoman din ito. At saka si Sam Bersosa, no? Party list representative ng yung business person pa ito, no? Okay, yun po ang doon. Para kanino po ba kayo, no? Ayan. Napabalita tatapo rin si Imelda Papin. Sa tingin ko wala eh. Talaga mananalo si Isko Moreno kahit anong gawin natin, no? Kahit anong gawin natin paninira, kahit anong gawin natin manipulation diyan sa konseho, nasa tao kasi po yun eh, no? Kung ano yung nakikita nila. Ano po ba ang nakita nila nung nag-mayor si Isko Moreno versus sa nakikita nila nung nag-mayor at mayor ngayon si Hani Lacuna, no? Parang ngayon lang naman kumikilos ang mayora ng Maynila, no? Para in the past hindi naman, no? Ngayon nga lang natin nakitang sumulong sa tubig si Mayora Hani Lacuna. Baka naman in the past nagkaroon ng ng pagsulong pero hindi po natin alam. Kaya nga po ganoon, no? Ganoon ang sitwasyon. Marami naman po kasi talaga po mga politiko, mga politikong alam niyo na, mga politikong hindi natin masabi pero interest lang nila ang kanilang mga sinusunod at hindi naman nila talaga umiinit na po, no? Kita mo naman ang speech ni Vice Mayor Yul Servo. Pero lumalabas ang speech ngayon ni dating Vice Mayor, no? Dating konsehal, dating Mayor Yorme Isko Moreno na talagang hindi naman kailangan na maging part ka ng majority kung sinususulan talagang binubusalan naman ang mga gusto mong gawin para sa iyong distrito, para sa iyong mga constituents. Hindi naman po fair 'yon. Ngayon, talaga nakikita natin si Yorme Isko Moreno na nag-iikot na sa bawat sulok ng Maynila. Hindi na po tatakbo bilang senador yan. Tatakbo na po bilang mayor ng Maynila at sigurado natin na mananalo din yan. No? Bantayan niyo po mga sinasabi natin kasi in the past, no, halos lahat ng sinasabi natin ay nagkakatotoo, no? Including ng pagkapanalo ni BBM. Noon pa lang, January 2021, sinabi na natin mananalo ito. No? Sinabi rin natin magtatandem silang dalawa, mananalo si Vice President Sara Duterte at kung ano-ano pa. Marami po tayong mga sinabing gano'n, no? Nagkatotoo naman po. So ngayon, sinasabi natin na mananalo si Isko Moreno at Jess Caloocan, matatalo si Trillanes. Okay? Sige po hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo lahat.